Kabanata 11. Ang libingan ng ninuno ay sumabog. Ito ay hindi mabata, ito ay hindi matatanggap. Ang hitsura ni Young Master ay lubos na nataman sa amin. Matagal ko nang sinasayang ang buhay ko. Sabi ng matabang matandang lalaki habang sinuntok ang sariling dibdib at humahakbang ng malakas sa sahig habang ang payat na matandang lalaki ay halos umiyak ng malakas. Lahat sila ay may isang solong pag-iisip sa kanilang mga ulo, ang buong buhay nila ay sinayang nila bilang mga alchemist. Hindi rin napigilan ni Joe Bazin ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay tumanggi na tumigil sa pagtitig sa restoration pill na may 100% epektibidad na nakapatong sa kanyang palad. Siya ay puno ng pananabik. Bilang isang alchemist mismo, ito ang unang pagkakataon na nakita niya, isang tableta na may 100% na pagiging epektibo. Tito Joe, sumigaw ka kung gusto mo. Seryosong sabi ni Jiang Chen. Halos matamba ang tatlo sa lupa, at ang tanging nasa isip nila ngayon ay sakalin ang brat na ito. Nagawa nilang pakalmayan ang kanilang sarili pagkatapos ng ilang minuto. Nagbago rin ang paraan ng pagtingin nila kay Jiang Chen, at sa kasalukuyan ay naiintindihan nila ang isang bagay, mga henyo, talagang umiiral, ngunit hindi mo lang magagamit ang sentido komun upang mahanap sila. Bukod sa pagkagulat, si Joe Benzin at ang dalawa pa ay natuwa at gaman din. Si Jiang Xinhai ay tiyak na mapalad na magkaroon ng isang anak na tulad ni Jiang Chen dahil nagawa ni Jiang Chen na makagawa ng mga restoration pills na may 100% na pagiging epektibo. Ang kanilang pill shop ay hindi maging ang magdusa. Tito Joe, pakikuha po ako ng iba pang sangkap. Sabi ni Jiang Chen. Ano? Gusto mo pa bang mag-concoct ng pills? Lalong nabigla si Joe Bazin ngayon. Mabilis na naubos ang kapangyarihan ng yuan at soul nang ang isang alchemist ay gumawa ng mga pildoras, restoration pill. Gayunpaman, tila hindi nawala ng lakas si Jiang Chen matapos gawin ang mga tabletang iyon. Hindi ito narinig. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang tindahang ito. Sabi ni Jiang Chen habang tinatapik ang kanyang dibdib, gayunpaman may isa pang dahilan kung bakit gusto niyang gumawa ng mga tabletas. Nililinang niya ang kasanayan sa Dragon Transformation, kaya ang pangangailangan niya ng Yuan Chi Pills ay napakapangit. Ang Yuan Chi Pills ay isa sa mga bagay na gagawin niya. Ang mga Restoration Pill ay isa lamang sa mga Yuan Chi Pill, sa itaas ng mga iyon ay Earth Restoration Pill at Heaven Restoration Pill. Sa totoong mundo ng cultivation, ang Restoration Pill ay isa sa pinakapangunahing pera. Maliit lang ang lungsod tulad ni Tianxian ay gagamit ng pera para bumili ng mga restoration pills. Ang mga restoration pill na ito ay napakasimple kaya itinuring ito ni Jiang Chen na parang basura sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ngayon ay kailangan niyang maghanda ng ilan para sa kanyang sarili. Bumalik si Jiang Chen sa furnace room na may ngiti sa kanyang mukha at isang masiglang tingin. Para sa iba, ang pag-concoct ng mga tabletas ay napakabilis na maubos ang kanilang soul power, ngunit si Jiang Chen ay hindi natatakot na maubusan ng soul power. Nang ako ay namatay sa St. Cliff daan-daang taon na ang nakalilipas, ang aking kaluluwa ay malubhang napinsala. Ngunit ngayon ako ay may dalawang kaluluwa na pinagsama sa isa, at ang kapangyarihang kaluluwa na aking mailalabas ay katumbas lamang ng isang tao sa antas ng mortal core. Ngunit mayroon akong kakayahan na mighty soul derivation na nagbibigay sa akin ng walang limitasyong supply ng soul power, kaya hindi ko na kailangang mag-alala na maubos ang aking soul power. Napangiti siya sa isip niya. Ang mga karanasan at alaala ng kanyang nakaraang buhay tungkol sa paglilinang at kasanayan ay ang pinakamalaking kayamanan na pag-aari niya. Sa Saint Origin Universe, ang mga kasanayang maaaring magsanay sa kaluluwa ng isang tao ay mahirap hanapin, at tiyak na imposibleng makahanap ng isa dito sa Fragrant Sky City. Kahit na ang mga nasa pinakamababang antas. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga alchemist dito ay nakakagawa. Gumawa ng mga tabletas na may mataas na bisa. Ang kasanayan sa Mighty Soul Derivation ay ang pinakamakapangyarihang kasanayan na maaaring magsanay ng kaluluwa ng isang tao sa mundong ito. Nagbigay ito ng walang limitasyong soul power para sa mga nagsasanay nito, kaya hindi ka mauubusan ng soul power kapag nag-concoct ng mga tabletas. Kasalukuyang nililinang ni Jiang Chen ang makapangyarihang Dragon Transformation na kasanayan. Hindi lamang ito makakabuo ng Dragon Mark sa kanyang katawan, ngunit ito rin ang magpapalakas sa kanyang katawan,
sa kalaunan ay nagpapahintulot sa kanya na maabot ang isang yugto kung saan maaari siyang mag-transform bilang isang dragon. Ang kombinasyon ng kasanayan sa Dragon Transformation at ang Mighty Soul Derivation na kasanayan ay nagtapos sa pagsasanay ng chi, katawan at kaluluwa ni Jiang Chen ng magkasabay. Aabutin siya ng hindi bababa sa 20 taon bago siya muling maging isang santo, ngunit sa panahong iyon ay magkakaroon na siya ng nalampasan na niya ang dati niyang sarili. Baka sakaling makalusot siya muli at maging Diyos. Tumayo si Xin Beizin sa labas ng furnace room at huminga ng malalim bago kausapin ng matandang lalaki. Shu, manatili kayong dalawa dito at alagaan ang Young Master, huwag ipaalam sa iba na ang Young Master ay kayang gumawa ng mga table tasks, bibisitahin ko si Mayor. Si Jiang Chen ay naging isang henyong alchemist. Ito ay magandang balita. Kinailangan niyang ipaalam kaagad kay Jiang Xinhai. Mansyon ni Mayor. Hindi napigilan ni Jiang Xinhai ang pagsasanay matapos siyang bigyan ni Jiang Chen ng Zuan Yuan cultivation skill. Siya ay may limitadong talento pagdating sa cultivation, kaya hindi madali para sa kanya na mag-cultivate gamit ang abstruse skill na ito. Ayon sa pagtatansya ni Jiang Chen, maganda kung mahawakan ni Jiang Xinhai ang pundasyon ng kasanayang ito sa loob ng isang buwan. Knock knock knock. Ang patuloy na katok ay nakagambala sa pagsasanay ni Jiang Xinhai. Bahagya siyang umubo at sinabing pasok. Bumukas ang pinto, at pumasok si Zhou Beizin. Si Jiang Xinhai ay may masamang pakiramdam nang makita niya si Zhou Beizin. Masyado niyang pinagtutuunan ng pansin ang sarili niyang cultivation, kaya nakalimutan niya ang tungkol sa negosyo ng tableta. Ngayon si Zhou Beizin hinanap siya, baka may masamang balita. Zhou, tapos na ang pill shop, tama ba? Tanong ni Jiang Xinhai na nakakunot ang noo. Mayor, may magandang balita ako para sa iyo. May isang henyo na pumasok sa aming workshop, at makakagawa siya ng mga restoration pills na may 100% effectiveness. Yung mga pills na may 70% effectiveness na ibinibenta ng pamilya Morong ay basura lang kumpara sa mga bagong ito, pills. Nakangiting sabi ni Zhou Beizin. Ano? Mga tabletang may 100% na bisa. Zhou, totoo ba ito? Agad na tumayo si Jiang Xinhai mula sa kanyang upuan. Siyempre totoo ito. At, ang alchemist na ito. Kilala ni Mayor ang taong ito. Sinadya ni Zhou Beizin na itago ang tunay na pagkakakilanlan ng alchemist. Kilala ko siya. Sino ito? Natigilan si Jiang Xinhai. Hinanap niya ang lahat ng impormasyon sa kanyang utak, ngunit nabigo siyang matindaan na nakilala niya ang isang taong makakapagbigay ng mga table tasks na may 100% na bisa. Ang taong ito ay tapos na sa aming workshop ngayon. Sumunod ka sa akin at malalaman mo kung sino ito. Sabi ni Zhou Beizin. Tara na. Labis na interesado si Jiang Xinhai na alamin kung sino ang taong ito. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng kanilang pill shop, kaya't halatang halata na nagpakita siya ng labis na pag-aalala para dito. Pill shop, ang furnace room. Si Jiang Chen ay nagpatuloy sa pag-concoct ng mga restoration pills, at hindi siya huminto hanggang sa gabi na. Nakagawa siya ng higit sa 100 restoration pills. Kung may nakakaalam nito ay matatakot sila hanggang sa mamatay. Gayunpaman, karamihan sa mga tabletang ito ay napunta sa Jiang sariling bulsa ni Chen. Nakaramdam ng pagod si Jiang Chen sa sandaling ito, ngunit hindi ito dahil sa patuloy na paggamit ng kanyang soul power. Sa lakas ng soul derivation skill, hindi na niya kailangang mag-alala na maubusan ng soul power. May dalawang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng pagod. Una, ang pag-alis ng kanyang kapangyarihang yuan. Ang mga concocting na table tasks ay gagamit ng parehong soul power at yuan power. Kahit na ang kakayahan ng dragon transformation ay malakas, ang unang dragon mark ay hindi pa ganap na nabuo. Hindi niya magagamit ang yuan power ng walang tigil ng ilang oras. Pangalawa, kapag nag-concentrate sa parehong bagay ng maraming oras, natural na mapapagod ang katawan. Bagaman ang paglinang ng kasanayan sa Dragon Transformation ay nagpapalakas sa aking katawan at ang Soul Derivation na kasanayan ay nagbibigay sa akin ng walang limitasyong soul power, ang katawan na ito ay masyadong mahina. Mukhang kailangan kong humanap ng paraan upang mapabuti ang katawan na ito mula sa mga ugat. Naisip ni Jiang Chen sa kanyang sarili. Ang problema ay malinaw, ito ay ang kanyang katawan.
Ang katawan ay nag-imbak ng maraming mga tabletas at elixir sa loob ng higit sa isang dekada at nasanay sa kasanayan sa dragon transformation. Ang kanyang mga ugat, gayunpaman, ay masyadong mahina. Kung makakagawa ako ng Tiger Restoration Peel, makakatulong ito hindi lamang na madagdagan ang lakas ng aking mga ugat, ito ay magbabago sa isang bagay na mas mahusay. Ngunit, ang aking katawan ay hindi makayanan ang kapangyarihan ng isang mataas na antas ng Tiger Restoration Peel, at kaya ko wag mong pagsamahin ito sa aking kasalukuyang lakas, sa tingin ko ay gagawa lang ako ng pinakamababang kalidad na Tiger Restoration Peel. Ang Tiger Restoration Peels ang nagpapatibay sa mga ugat ng isang tao, at iyon ang kailangan niya ngayon. May panulat at papel sa furnace room bilang paghahanda para isulat ang lahat ng mga sangkap na kailangan para makagawa ng Tiger Restoration Peel. Hindi mahirap hanapin ang mga sangkap, lalo na para sa isang malaking pamilya tulad ng pamilya Jiang. Madali niyang makuha ang kanyang nakuha. Gusto. May ilang mga sangkap lamang na mahirap hanapin, ngunit maaari niyang palitan ang mga ito ng iba't ibang sangkap. Ngunit, may isang sangkap na hindi maaaring palitan ng kahit ano. Ang kaluluwa ng isang Tiger Demon. Kung makukuha ko ang kaluluwa ng isang Tiger Demon na nasa Mortal Core level, magiging perpekto iyon. Ngunit napakabihirang nila sa Fragrant Sky City, papalitan ko lang ito ng kaluluwa ng isang Tiger Demon sa antas ng Chi-Hai. Naisip ni Jiang Chen. Ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa Fragrant Sky City ay nasa tuktok lamang ng antas ng Chi-Hai, imposibleng makahanap ng Mortal Core level na tigre na demonyo. Maaari lamang siyang humingi ng mas mababang grade na kapalit, gamit ang isang Tiger Demon Soul, ng antas ng Chi-Hai. Matapos isulat ang lahat ng sangkap na kailangan para makalikha ng Tiger Restoration Peel, lumabas siya ng furnace room. Si Jiang Xinhai at ang iba ay matagal nang naghihintay sa labas ng furnace room, ngunit hindi sila nang ahas na magpakita ng anumang pagkainip. Patuloy na tinatanong ni Jiang Xinhai ang tatlo kung sino ang alchemist, ngunit si Zhou Beizin at ang iba ay ngumiti lang at nanatiling tikom ang kanilang mga bibig, na gustong sorpresahin siya. Nakita ni Jiang Xinhai si Jiang Chen na naglalakad palabas ng furnace room, at laking gulat niya na nahulog siya sa lupa. Dad, bakit ka nandito? Tanong ni Jiang Chen na may ngiti sa kanyang mukha. Ang hitsura ni Jiang Xinhai ay hindi inaasahan. Si Zhou Beizin ay isang mabuting kaibigan ng kanyang ama, kaya natural niyang sasabihin kay Jiang Xinhai ang tungkol sa mabuting balita. Chener, kumurap-kurap ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, lumingon si Jiang Xinhai sa tatlo na nakangiti at sinabing, Zhou, huwag mong sabihin sa akin na ang henyo na sinabi mong makakapag-produce ng mga pildores na may 100% na pagiging epektibo ay si Chener. Oo, tama, ang henyo ay Young Master. Hindi ba ito isang sorpresa? Sagot ni Zhou Beizin na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Imposible, ito ay katarantaduhan. Ang batang ito ay tiyak na marunong kumain ng mga tabletas tulad ng isang eksperto, ngunit hindi siya kailanman marunong gumawa ng mga tabletas. Siguradong pinagtatawanan ninyo ako. Tumugon si Jiang Xinhai tulad ng ginawa ng tatlo noong una nilang narinig na sinabi sa kanila ni Jiang Chen na marunong siyang gumawa ng mga tabletas. Mayor, ang Young Master ay isang henyo. Ang mga restoration pills na may 100% effectiveness na ipinakita ko lang sa iyo ay ginawa niya. Sabi ni Zhou Beizin. Dad, hindi ba dapat masaya ka na isa akong alchemist? Tinukso ni Jiang Chen ang kanyang ama. Ito talaga, haha. Si Jiang Xinhai ay nawala sa sarili niyang pag-iisip. Pagkaraan ng ilang segundo nagsimula siyang tumawa ng malakas na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Lumakad siya patungo kay Jiang Chen at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya, at siya ay nagpapasalamat sa mga Diyos para sa paggawa ng kanyang anak na lalaki sa ilang henyo. Siya lamang ay nagkaroon ng isang anak na lalaki, at ang lahat ng mga problema na idinulot sa kanya sa nakalipas na dekada ay ginawa sa kanya nalulumbay. Mayor, napakagaling ng Young Master. Ang libingan ng iyong ninuno ay tiyak na maraming berdeng usok na lumilipad mula rito. TL, maraming kabutihang nagawa ang ninuno bago pumanaw, na nagbibigay ng swerte sa mga bagong henerasyon. Nakangiting pang-aasar ni Zhou Beizin. Lunti ang usok lang. Siguradong sumabog ang puntod ng ninuno. Si Jiang Xinhai ay tuwang-tuwa at halos hindi napigilan ang sarili.
Lahat ng mga magulang ay nagnanais na makita ang kanilang mga anak na makamit ang kadakilaan. Tatay, Tio Joe, narito ang 20 table task sa pagpapanumbalak na may 100% na bisa. Uminom si Jiang Chen ng 20 restoration pills habang nagsasalita siya. Napakarami sa kanila. Hindi makapaniwalang sumigaw ang tatlo. Sa loob lamang ng ilang oras, nakagawa na siya ng 20 restoration pills na may 100% effectiveness. Ito ba talaga ang unang beses niyang gumawa ng mga table tasks? Haha, perpekto. Gusto kong makita kung paano mabubuhay ang pill shop ni Morong. Sabi ni Jiang Xinhai habang nagsimulang tumawa ng malakas. Kabanata 12. Ang malaking impluensya ng 100% effectiveness pills. Lahat ay nasa sabik at natuwa. Hindi lamang ang pamilya Jiang ay may henyong alchemist, na iligtas din niya ang negosyo ng tableta. Walang paraan para hindi sila matuwa tungkol doon. Sisimulan namin ang pagbebenta ng 100% effectiveness pills bukas, na ipapadala ang huling suntok sa pill shop ng pamilya Morong. Sabi ng matabang matandang lalaki. Ngunit, ang young master lang ang makakapag-produce ng restoration pills na may 100% effectiveness. Napakataas ng demand para sa restoration pills sa Fragrant Sky City, lalo na para sa malalaking pamilyang iyon. Young master alone will not be able to fulfill the demand. Sabi ni Joe Beijing na nakakunot ang noo. Mula ngayon, 3 sa atin ang hindi nakakailanganin dito. Ito ay isang matinding dagok. Ang payat na matandang lalaki ay naglahad ng kanyang mga kamay na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kakayahan sa pag-save ng negosyo ng tableta. Sa unang pagkakataon mula noong siya ay naging isang respetadong alchemist, pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Kung ang tindahan ng mga tableta ay nagsimulang magbenta ng restoration pills na may 100% na pagiging epektibo. Walang gaanong magagawa ang mga ito, gawin para makatulong. Si Jiang Chen na tumabi ay biglang nagkaroon ng ideya, mga synthetic na table tasks. Mga sintetikong table tasks. Sabay-sabay na tumingin ang tatlo kay Jiang Chen, hindi nila maisip kung ano ang ibig sabihin ni Jiang Chen. Ang pag-concoct ng mga table tasks ay isang napakakomplikadong proseso, ngunit ang mga synthetic ay napakasimple. Hindi ko nais na itago ito sa iyo, ngunit may alam akong isang paraan na maaaring lumikha ng mga synthetic na table tasks. Bigyan mo ako ng 260% effectiveness na table tasks. Maaari kong pagsamahin ang mga ito sa 100% effectiveness pills madali. Ipagpapatuloy mo ang pag-concoct ng mga pills, at isynthesize ko ang mga ito. Higit pa rito, hindi lang restoration pills ang ibinebenta namin sa shop na ito. May isa pang pill na kakailanganin ko kayong i-concoct. Sinabi ni Jiang Chen. Ito ay isang perpektong ideya, ang paggawa ng mga sintetikong table tasks ay isang imposibleng gawain para sa mga ordinaryong alchemist, ngunit para kay Jiang Chen na dating pinakadakilang santo, ang mga pildores tulad ng restoration pills ay madaling masynthesize ng walang labis na pagsisikap. Ano? Pagsamahin ang 260% effectiveness pill sa isang 100% effectiveness pill. Paano ito magiging posible? Ang matabang matandang lalaki ay parang sumusuka muli ng dugo, hindi pa niya narinig ang ganitong paraan noon. Alam kong nakakagulat kayo, ngunit ang pamamaraang ito ay talagang umiiral. Sa totoo lang, kumain ako ng maraming table tasks at nagkaroon ako ng maraming karanasan sa paggawa ng mga table tasks bilang resulta, ngunit tinuruan din ako ng isang mahusay na guro. Narito ang isang kasanayan na makakatulong sa iyong sanayin ang iyong kaluluwa, dapat itong magbigay ng malaking tulong. Isinulat ni Jiang Chen ang isang simpleng kasanayan sa isang piraso ng papel na maaaring sanayin ang kaluluwa ng isang tao. Hindi ito maihahambing sa kasanayan sa Mighty Soul Derivation, ngunit mas mahusay pa rin ito kaysa sa isang ordinaryong kasanayan sa pagsasanay sa kaluluwa. Ibinigay ni Jiang Chen ang piraso ng papel kay Joe Beijing. Kasanayan sa pagsasanay ng kaluluwa. Nanginginig ang boses ni Joe Beijing habang nagsasalita siya, bilang isang alchemist. Alam niya nang mas mahusay kaysa sa iba kung gaano kabihira ang kasanayan sa pagsasanay ng kaluluwa. Ang mga high-level na pills ay higit sa lahat dahil wala silang sapat na soul power. Kung nakakuha sila ng soul training skill, tiyak na magbibigay ito ng malaking tulong. Mukhang kinikilig din ang dalawa, magkatabi ang tatlo at tinitigan ang script, mas lalo silang nagbasa lalo silang nasa sabik.
Nang matapos silang magbasa, lumingon sila. Si Jiang Xinhai ay hindi isang alchemist kaya hindi niya maintindihan ang halaga ng isang soul training skill, ngunit sa pagtingin sa mga ekspresyon ng trio, nakaramdam din siya ng pagkagulat. Malinaw na ang script na ibinigay sa kanila ni Jiang Chen ay isa pang hindi mabibaylang kasanayan, ito ay isang bagay na sila maaari lamang makuha sa kanilang mga pangarap. Ano ba talaga ang nangyari kay Chener? Nakilala ba talaga niya ang isang mahusay na master? Si Jiang Xinhai ay nagulat kay Jiang Chen ng maraming beses. Una sa kanyang antas ng cultivation, pagkatapos ay ang mahusay na paraan ni Jiang Chen sa pakikitungo sa mga kaaway, ang Zuan Yuan skill at ang soul training skill. Nagawa pa niyang gumawa ng mga table tasks na may 100% effectiveness. Lahat ng mga pagbabago ay nagpagulat kay Jiang Xinhai. Hindi napigilan ni Jiang Xinhai ang kanyang pananabik. Si Jiang Chen ay kanyang anak, at halatang ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng isang napakahusay na anak. Si Zhou Beizin at ang dalawa pang matandang lalaki ay lumuhod, para sa kanila ay parang ang piraso ng papel sa kanilang mga kamay ay tumitimbang ng higit sa 1,000 libra. Si Jiang Chen ay hindi nagulat sa reaksyon ng tatlo, ang mga kasanayang ibinigay niya sa kanila ay hindi isang bagay na karaniwan. Ang soul training skill ay maaaring wala sa kanya, ngunit kahit na ang pinakasikat na mga angkan sa lalawigan ng Qi ay lalaban para makuha ito. Zhou, anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Hindi inaasahan ni Jiang Xinhai na magiging ganito kalaki ang magiging reaksyon ng tatlo. Young Master, hindi namin makakalimutan ang iyong kabutihan sa buong buhay namin. Seryosong sabi ni Zhou Beizin. Tito Zhou, bumangon ka dali, ito ay isang ordinaryong soul training skill. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, tinulungan ang tatlo na makatayo. Nang marinig ni Jiang Chen na sabihin sa kanila na ito ay isang ordinaryong soul training skill lamang. Halos mahimatay ang tatlo. Ang young master ay tiyak na nagkukunwaring hindi niya alam kung gaano pambihira ang kasanayang ito. Ito ay napakabihirang na narinig lamang ito ng tatlo. Ngayon lang nila ito nasaksihan sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Si Jiang Chen ay lubos na nasisiyahan sa reaksyon ng tatlo. Kahit na sila ay tapat kay Jiang Xinhai, ang puso ng tao ay palaging hindi mahuhulaan. Kailangan mong bigyan sila ng isang bagay upang sila ay manatiling tapat. Aalis si Jiang Chen sa Fragrant Sky City maya-maya, ang kanyang ambisyon ay ang buong Saint Origin Universe. Bago siya umalis gusto niyang patatagin ang lahat dito, gusto niyang tulungan si Jiang Xinhai na bumili ng katapatan ng mga tao. Ang soul training skill ay isa sa mga ay nangangahulugan na si Zhou Beizin at ang iba pang matatandang lalaki ay manatiling tapat kay Jiang Xinhai. Ang negosyo ng tableta ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamilya Jiang. Si Zhou Beizin at ang dalawa pang matandang lalaki ang mga alchemist dito, kaya binigyan sila ni Jiang Chen ng soul training skill. Gamit ang kasanayang ito sa pagsasanay ng kaluluwa, magkakaroon ako ng mas puro soul power. Lalakas at lalakas lang ito, naniniwala akong malapit na akong makagawa ng mga mas mataas na antas ng pills. Tama, sa tulong ng soul training skill na ito ay maitataas pa nito ang ating yuan power, na ginagawang makamit natin ang mas mataas na antas sa cultivation. Parehong sabi ng mataba at payat na matanda. Maraming reward ang naghihintay sa inyo sa hinaharap basta't manatiling tapat kayo sa pamilya Jiang. Nangako si Jiang Chen sa kanila. Huwag kang mag-alala young master, simula ngayon, nasa iyo at sa kamay ng mayor ang aming buhay. Walang pagdadalawang isip na sabi ng matabang matandang lalaki. Tumango si Jiang Xinhai, gumamit si Jiang Chen ng mahusay na taktika para makuha ang kanilang katapatan. Ikalat ang balita, sabihin sa lahat na simula bukas, ang aming pill shop ay magbebenta ng restoration pills na may 100% na pagiging epektibo. Sabi ni Jiang Chen habang nakangiti. Haha, ang galing. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon ng pamilya Morong pagkatapos nating magsimulang magbenta ng mga table tasks na may 100% epektibidad bukas. Nagsimulang tumawa ng malakas ang payat na matanda. Chener, sa palagay ko, ang mga sintetikong tabletang iyon ay maaaring maging mahalaga. Sabi ni Jiang Xinhai. Siyempre, maglalagay tayo ng sign sa ating mga presyo sa front door bukas. Ang isang restoration pill na may 100% effectiveness ay magiging 4 na gintong barya.
Kasabay nito, ay po-promote natin na maaari nating gawing mahalaga ang mga walang kwentang pills. Dalawang pill na may 60% effectiveness at 3 gold coins ay maaaring palitan ng restoration pill na may 100% effectiveness. Sabi ni Jiang Chen habang tumatawa. Young Master, ang isang restoration pill na may 60% effectiveness ay nagkakahalaga ng 1 gold coin, tama bang magbenta ng restoration pills na may 100% effectiveness para sa 4 na gintong barya? Ang mga taong ito ay bumili ng mga table tasks na may 60% effectiveness para sa 1 gold coin, kaya sila magbabayad ng 5 gintong barya para sa isang 100% effectiveness restoration pill. Sabi ni Joe Beijing na nakakunot ang noo. Huwag kang mag-alala Uncle Joe, kapag nagsimula na tayong magbenta ng restoration pills na may 100% effectiveness, walang magnanais ng 60% effectiveness restoration pills na iyon. Maraming mayayamang pamilya sa Fragrant Sky City na kayang bayaran ang mataas na presyo, lalo na para sa isang tao, na may 60% effectiveness pills pa rin sa kanila. I'm sure pupunta sila at magpapalit sa amin. Sabi ni Jiang Chen. Haha, napakatalino mong young master, gamit ang kanilang 60% effectiveness pills at isynthesize ang mga ito, pagkatapos ay ibenta ang mga ito pabalik sa kanya para kumita ng 3 gintong barya. Ikaw ay isang business genius din. Sabi ng matabang matandang lalaki kay Jiang Chen habang nag-thumbs up. Higit sa lahat, hindi namin ipagpapalit ang restoration pills na ginawa ng pamilya mo wrong. Gusto kong walang bumili ng kahit anong pills sa kanila. Sabi ni Jiang Chen na may malupit na tingin sa mukha. Nagkatinginan si Jiang Xinhai at ang tatlo, lahat sila ay may malupit na ngiti sa kanilang mga mukha. Sa ideya ni Jiang Chen, walang bibili ng kahit ano mula sa pill shop ng pamilya Morong, at sa malaot madali ay mawawala ang kanilang buong negosyo sa tableta sa mabangong Sky City. Isa pa, huwag mong sabihin kahit kanino na ako ang alchemist. Sabihin mo lang sa kanila na kumuha kami ng bagong Master Alchemist. Sinabi ni Jiang Chen. Ito ay matalino na hindi kailanman ipaalam sa iyong kalaban kung ano ang iyong nakuha. Sige, Joe, ikaw ang master ng pill shop. Hahayaan kitang pangasiwaan ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pagbibenta ng mga table tasks. Sabi ni Jiang Xinhai. Magtiwala ka, Mayor. Nakangiting sabi ni Joe Beijing, lubos siyang kumpiyansa sa 100% effectiveness restoration pills na ito. Oh, tatay, tulungan mo akong kunin ang lahat ng sangkap na nakalista rito. Kinuha ni Jiang Chen ang listahan ng mga sangkap na kailangan para ihanda ang Tiger Restoration Pill at ibinigay ito kay Jiang Xinhai. Naisip niyang hilingin kay Joe Beijing na tulungan siyang kunin ang mga sangkap, ngunit dahil nandito ang kanyang ama ay tatanungin lang siya nito, para tulungan silang tipunin. Sumimangot ang mukha ni Jiang Xinhai pagkatapos tingnan ang mga sangkap sa listahan, mahahanap ko ang lahat ng sangkap na nakalista dito, ngunit ang kaluluwa ng isang Tiger Demon sa antas ng Chi-Hai ay magiging mahirap hanapin. Ang mga Beast Demons ay kadalasang may napakaraming Chi at malakas na katawan, kung lalaban sila sa isang tao sa parehong antas, kadalasang matatalo ang tao. Ang antas ng Chi-Hai na Tiger Demon ay napakalakas at mahirap talunin. Bagamat ang pamilya ni Jiang ay nagmamay-ari ng maraming mga uri ng Beast Demons, isang Tiger Demon sa antas ng Chi-Hai ay napakabihirang. Hindi mo ito makukuha. Subukan ang iyong makakaya at kunin ako ng isa, ito ay dapat na kaluluwa ng isang Tiger Demon. Sabi ni Jiang Chen na nakasimangot ang mukha, alam niyang hindi nagsisinungaling sa kanya ang kanyang ama. Ang kaluluwa ng isang Chi-Hai level na Tiger Demon ay napakabihirang, at kung talagang hindi nila ito mahanap, kailangan na niyang magsimula, naghahanap ng mga alternatibo. Sige, kukuha ako ng isa para sa iyo para sigurado. Iningatan ni Jiang Xinhai ang listahan ng mga sangkap at umalis sa pill shop. Sa madaling araw ng susunod na araw, isang magulong eksena ang lumitaw sa Fragrant Sky City, lahat dahil sa isang abiso ng Mayor Restoration Pills with 100% effectiveness for sale today. 100% effectiveness restoration pill, sa pangalan lang ay magdudulot ito ng kaguluhan sa lungsod ng Tianxian. Sa loob lamang ng isang oras matapos may publish ang notice, kumalat na ang balita sa lahat ng dako sa Fragrant Sky City. Gusto ni Mayor na magbenta ng 100% effectiveness restoration pills, totoo ba ito?
Sa palagay ko hindi ito pekeng balita, hindi kailanman maglalabas ng pekeng anunsyo ang alkalde. Kung gagawin nila, masisira ang kanilang reputasyon. Ilang araw na ang nakalipas nagsimulang magbenta ng restoration pills ang pamilyang Morong na may 70% na pagiging epektibo, at ngayon ang Mayor's ang pill shop ay nagsimulang magbenta ng restoration pills na may 100% effectiveness, lalong tumitindi ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Hindi pa ako nakakita ng restoration pill na may 100% effectiveness dati. Narinig ko na hindi lang ito naglalaman ng malalakas na kapangyarihan, wala kahit katiting na dumi sa mga ito. Bawat mandirigma ay nangangarap na magkaroon nito. Tara na at tingnan natin. Kung totoo ito, baka magkakaroon tayo ng pagkakataong makita kung sino ang gumawa ng mga tabletang iyon. Sa pamamagitan lang ng isang anunsyo mula sa alkalde, ang buong lungsod ng Fragrant Sky ay nagulo. Halos lahat ay nagmamadaling pumunta sa tindahan ng tableta ni Mayor. Siyempre, kahit isa sa kanila ay hindi kayang bumili ng isang restoration pill na may 100% effectiveness na nagkakahalaga ng 4 na gintong barya, ngunit masasaksihan pa rin nila ito. Ang matinding kompetisyon sa pagitan ng pamilya ng Mayor at ng pamilya ni Morong ay naging dahilan din kung bakit interesado ang publiko. Sa harap na pasukan ng palabas ng tableta, nagtipon ang napakaraming tao at ang buhay na kapaligiran ay maikukumpara sa nangyari nang dumating ang pamilya Morong upang sunduin ang nobyo noong nakaraang araw. Kabanata 13. Ipinadala ang pera sa aming pintuan. Nang hindi naghintay ng masyadong matagal, isang mahabang mesang kahoy ang inilagay sa harap ng pill shop. Umupo sa tabi nito ang matabang matandang lalaki na may payapang mukha. Inilagay ni Jiang Cheng ang malaking signboard malapit sa entrance, para sa mga gustong bumili ng restoration pills, basahin itong mabuti. Malaki ang paggalang ni Jiang Cheng sa kanyang young master, at agad niyang ipinagkaloob ang kanyang sarili nang marinig niyang magbebenta ang pill shop ng restoration pills na may 100% na bisa. Ibinigay sa kanya ni Jiang Chen ang gawaing ito upang tumulong sa paglulunsad. Natahimik ang mga tao nang ilagay ni Jiang Cheng ang karatula. Lahat sila ay nakatingin sa karatula at sa malalaking itim na letra nito. 100% na tableta para sa pagpapanumbalak ng bisa, 4 na gold coins bawat isa. 60% effectiveness restoration pills at 3 gold coins ay maaaring ipagpalit sa isang restoration pill na may 100% effectiveness. Limitado sa 3 table tasks bawat tao araw-araw. Malinaw na nakasaad sa signboard ang mga patakaran kapag bumibili ng restoration pills na may 100% na bisa. Ang pagbili ng restoration pills ay nangangailangan ng pera, at kapag ginastos mo ang pera, kailangan mo pa ring sundin ang kanilang mga tuntunin. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito sa Fragrant Sky City. Gayunpaman, masyadong kaakit-akit ang restoration pills, hindi magrereklamo ang mga tao kahit na may kondisyon sa pagbili. Karamihan sa mga tao ay nag-isip na ito ay isang mahusay na desisyon, nililimitahan ang dami ng kung ano ang maaaring bilhin ng isa araw-araw na pumihil sa mayayamang pamilya na bilhin ang lahat ng ito. Ang nag-iisang restoration pill na may 100% na bisa ay nagkakahalaga ng 4 na gintong barya, iyon ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa nakaraang presyo ng isang restoration pill. Ang presyo ay dapat isaalang-alang na patas, ito ay restoration pills na may 100% na bisa pagkatapos ng lahat. Ang kanilang halaga ay hindi maihahambing sa restoration pills na may 60% na bisa. Mahirap na itong linangin, dagdag pa ang pag-ubos ng oras sa pag-alis ng mga dumi sa restoration pills. Tuldok-tuldok. Higit pa rito, hindi natin lubos na maaalis ang mga dumi na iyon, sa halip ang mga dumi na iyon ay nag-iimbak sa ating mga katawan. Ngunit kung mayroon kaming restoration pills na may 100% na bisa, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa mga impurities na iyon. Nagtataka lang ako kung ang pamilya Jiang ay talagang nagtataglay ng mga restoration pills na ito na may 100% na bisa. Sana hindi nila tayo pinagtatawanan lahat. Gusto ng pamilyang Jiang na bilhin muli ang restoration pills na may 60% na bisa, ngunit tuldok-tuldok. Masyadong mahal ang presyo. Gumastos ako ng 2 gold coins sa pagbili ng 2 restoration pills na may 60% na bisa, at kung gusto kong palitan ang mga ito ng restoration pill na may 100% na bisa kung gayon,
kakailanganin kong magdagdag ng isa pang 3 gold coins, na ginagawa itong kabuuang 5 gold coins, mas mahal iyon kaysa sa pagbili lang ng restoration pill na may 100% na pagiging epektibo ng direkta. Ito ay hindi tama sa lahat ito ay highway robbery. Ngunit, kung talagang umiiral ang restoration pills na may 100% na bisa, mas gugustuhin kong gumastos ng higit pa at ibenta ang aking restoration pill na may 60% na bisa. Kuwit. Ang mga tao ay nag-uusap sa kanilang sarili sa harap ng pasukan ng tindahan. Matagumpay na nakakuha ng malaking pansin ang mga tuntunin sa kalakalan. Magastos iyon, ngunit kung ang pamilyang Jiang ay talagang makakapagbigay ng restoration pills na may 100% na bisa. Sino ang magiging hanggal na gumamit ng restoration pills na may 60% na bisa? Mayroon bang anumang restoration pills na may 100% na bisa dito? May sumigaw. Nagdududa pa rin ang karamihan tungkol dito. Huwag ka nang mag-alinlangan. Pumila ka kung gusto mong bumili, kung hindi mawala ka lang. Si Jiang Cheng ay tumayo sa hagdan at itinuro ang kanyang daliri sa karamihan, siya ay may mapagmataas na tingin sa kanyang mukha. Gusto kong bumili ng tableta, narito ang 400 silver coins. Lumapit ang isang matabang lalaki na nakasuot ng mag-agarang damit at inihagis ang isang matabang tipak ng silver coins sa mesa. Ang lalaking ito ay isa sa pinakamayamang tao sa Fragrant Sky City, at siya ay isang 7th level Qijing Master, isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa 8th level. Kung nakakuha siya ng restoration pill na may 100% na bisa, malaki ang posibilidad na makalusot siya. Ang 4 na gintong barya ay hindi maliit na halaga. Hindi ito kayang bayaran ng isang normal na pamilya sa Fragrant Sky City. May kasabihan na sa landas ng paglilinang, ang talento ay hindi lahat ng mahalaga, pare-parehong mahalaga ang pera kapag naglilinang. Kung ang isang tao ay walang talento sa paglilinang at walang pera, kung gayon magiging mahirap para sa kanya na makamit ang anumang bagay sa landas ng paglilinang. Sige, narito ang iyong restoration pill na may 100% na bisa, hawakan ito ng maayos. Iniabot ni Zhou Beijing ang isang kahon na kasing laki ng palad sa taong grasa. Kinuha ng matabang lalaki ang kahon at binuksan ito, inilabas ang tableta. Isang napakalakas na tableta, ang kulay ay mainit-init at translucent. Ang 70% epektibong restoration pill na binili ko mula sa pamilyang Murong ay hindi maihahambing dito. Isa talaga itong restoration pill na may 100% na bisa. Ang 4 na gintong barya ay hindi kapani-pani walang mura. Sigaw ng matabang lalaki na bakas sa mukha ang pagkasabik. Nakita ng mga nakapaligid na tao ang tableta sa kanyang kamay at napansin ang kulay nito. Ito ay isang bagay na hindi pa nila nakita noon. Alam nila na ang pill na ito ay napakahusay. Wow, ito ay talagang isang restoration pill na may 100% na bisa. Kahit na ang presyo ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa dati, ang kalidad ay itinaas ng 30% na walang mga dumi sa loob nito. Napakabukas palad ni Mayor na ibenta ito sa presyong ito. Gusto kong bumili ng isa, kahit na kailangan kong ibenta ang lahat ng pagmamay-ari ko. Isa akong 5th level Qijing Warrior. Kung makakakuha ako ng restoration pill na may 100% effectiveness, makakaabot ako sa level 6 sa lalong madaling panahon, at makakakuha ako ng disenteng trabaho. Isang restoration pill na may 100% na bisa, hindi ko pa nakita ang isa sa mga ito dati. Dumadagandong ang mga tao na kumpirma na ang 100% na mga table tasks ay hindi isang panloloko. Ang lahat ay nasa sabik, para sa isang magsasaka sa antas ng Qijing, ang isang 100% na epektibong tableta ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Dagdag pa, hindi sila makakakuha ng isa kahit na mayroon silang pera. Bigyan mo ako ng isa, ibebenta ko lahat ng gamit ko para makabili ng isa. Gusto ko rin ng isa. Ang matabang matandang lalaki ay hindi napigil ang tumawa, ang mga table tasks ay napakahusay at ang mga tao ay interesado. Malaki ang demand, at malapit na silang maubusan ng stock. Sila ay garantisadong kumita. Shit, ginagamit nila ang restoration pills na may 100% effectiveness para tumulong sa kanilang cultivation, ang 70% effectiveness pills na magagawa natin ay basura. Ipagpalit ko na lang sila.
Lumapit ang isang lalaki at naglabas ng 70% effectiveness restoration pills kasama ang 3 gold coins. Gusto niyang ipagpalit ang mga ito para sa isang 100% effectiveness restoration pill. Hindi namin ipinagpalit ang mga table tasks mula sa pamilya Morong. Walang pagdadalawang isip na sabi ng matabang matandang lalaki. May mga kakaiba at iba't ibang logo sa mga tabletang ibinebenta ng pamilya Morong at ng pamilya Jiang, kaya napakadaling ibahin ang mga ito. Bilang karagdagan, tanging ang pamilyang Morong ang nagbibenta ng 70% na epektibong restoration pills. Ano? Hindi tatanggapin ang kalakalan. Nakaramdam ng inis ang lalaki, ngunit naalala niya ang matinding relasyon ng dalawang pamilya. Makinig ang lahat ng mabuti, hindi kami tatanggap ng anumang table task mula sa pamilya Morong. Kung mayroon kang mga table task mula sa pamilyang Morong, hindi ka makakapagpalit sa amin. Malakas na sigaw ni Jiang Cheng. Oh Diyos! Kahapon bumili ako ng 10 restoration pills mula sa pamilya Morong. Ang pamilya Jiang at ang pamilyang Morong ay magkaaway, lohikal lang na ayaw nilang tumanggap ng mga table tasks mula sa pamilyang Morong. Fuck, hindi na ako bibili ng kahit anong pills sa pill shop ng pamilya Morong. Fuck, lahat ay gagamit ng 100% effectiveness pills para tulungan ang kanilang cultivation. Hindi ako gagamit ng mas mababa pa riyan, kung alam ko lang ang tungkol dito noon ay hindi na sana ako bumili ng kahit ano mula sa pamilya Morong. Ako ay sa malalim na tae ngayon. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagsisisi at nagsisisi sa katotohanang bumili sila ng mga table tasks mula sa pamilya Morong. Tungkol sa kondisyon na ang pamilyang Jiang ay hindi tatanggap ng mga pangangalakal na may kinalaman sa mga pildores mula sa pamilyang Morong, hindi talaga sila nasaktan dahil alam nilang lahat ang tungkol sa matinding tunggalian sa pagitan ng dalawang pamilya. Sa sumunod na 3 araw, hindi ka pani-paniwalang gumaganap ang pill shop ng pamilya Jiang. Ang restoration pills na may 100% na bisa ay napakahusay. Napakalaki ng demand kaya ilang beses na silang naubusan ng stock. Ito ay higit sa lahat salamat sa mayayamang pamilya na patuloy na naghahanap ng mga paraan upang bumili ng higit pang 100% na mga table tasks. Si Joe Beijing at ang payat na matandang lalaki ay sobrang abala rin. Nag-concoct sila ng mga table tasks pati na rin ang paglinang ng soul training skill na ibinigay sa kanila ni Jiang Chen. Para kay Jiang Chen, kailangan lang niyang pagsamahin ang 60% effectiveness pills sa 100% effectiveness pills. Ito ay isang madaling gawain para sa kanya, mas madali kaysa sa pag-inom ng tubig. Ang mga sintetikong tabletang ito ay ibinibenta sa halagang 4 na gold coins, habang ang mga na-trade na tableta ay karamihan ay mga nabili na nila dati. Ngayon ay pinagsasama-sama nila ang mga ito sa 100% na epektibong mga table tasks, ito ay katulad ng paglaki ng mga puno ng pera. Sa loob ng 3 araw na ito, ang dating sikat na Morong Pill Shop ay hindi nakakita ng isang customer. Ang negosyo ng tableta sa Fragrant Sky City ay monopolyo ng pamilya Jiang, maging ang mga taong dating tapat sa pamilya Morong ay bumaling sa pamilya Jiang. Ang mga tao ay napakamakatotohanan, kung maaari silang makakuha ng 100% na epektibong mga table tasks kung gayon hindi sila makikinabang sa anumang mas mababa. Isipin na lang na habang ang iba ay gumagamit ng 100% na epektibong table tasks upang tulungan ang kanilang paglilinang, gumagamit ka pa rin ng isang bagay na mas mababa tulad ng 60% na mga table tasks sa pagiging epektibo. Walang alinlangan na maiiwan ka sa lalong madaling panahon. Sa madaling araw ng ika-4 na araw, napakalaki pa rin ang pila sa pasukan ng pill shop, at ito ay naging mas mahaba kaysa sa nakaraang 3 araw. Nagpahinga ng ilang sandali si Jiang Chen matapos gumawa ng stockpile ng 100% na mga table tasks at tiyaking mayroong sapat na mga table tasks para sa lahat. Sa pasukan sa tindahan ng mga tableta, inilapag niya ang 2 mesa at naupo ng naka-cross-legged sa pagitan nila. Si Joe Beijing at ang payat na matandang lalaki ay umupo sa tabi niya, habang si Jiang Cheng ay nakatayo sa likod ni Jiang Chen, na parang isang tapat na bodyguard. Young Master, ang aming negosyo ay nagliliyab nitong huling 3 araw. Sabi ni Jiang Cheng na may kagalakan sa mukha. Hindi masama. Tumango si Jiang Chen, inaasahan na niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ng 1 oras ng pagsaksi sa matinding pagbebenta at pangangalakal ng mga table tasks,
Nagsimulang humikab si Jiang Chen at nagsimulang makaramdam ng pagkabagot. Sa sandaling ito, dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit at sombrerong kawayan na nakatikip sa kalahati ng kanilang mukha ang lumapit sa counter, agad na nakuha ng mga lalaking ito ang atensyon ni Jiang Chen. Gusto ko ng 3 restoration peel, narito ang 12 gold coins. Isang bag na naglalaman ng 12 gold coins ay inihagis sa mesa. Malakas at mayabang ang boses sa ilalim ng sombrerong kawayan, masasabing isa siyang binata. Masasabi kaagad ni Jiang Chen na ang lalaking ito ay isang 9th level na master ng Qi Jing, at ang isa ay nasa early Qi high level. Tanggalin mo ang sombrerong kawayan mo. Sabi ni Jiang Chen na may tamad na boses. Pumunta ako dito para bumili ng restoration pills, bakit mo pinapansin ang bamboo hat ko? Muling sabi ng lalaki, ngunit sa pagkakataong ito ay nadagdagan ang pagmamataas sa kanyang boses. Dahil sa sitwasyon sa loob ng Fragrant Sky City, kung kailangan mong itago ang iyong pagkakakilanlan at bilhin ang aming mga table tas. I bet ay mula ka sa pamilya Morong. Sabi ni Jiang Chen na may ngiti sa labi. Madali niyang nasabi kung sino sila dahil sa katotohanang itinatago nila ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Ang pagbili ng mga table tas ay hindi dapat ikahiya ng isa maliban kung sila ay mula sa pamilyang Morong. Maraming tao ang nakatutok sa dalawang lalaki. Nang marinig ang Morong family, si Zhou Beijing at ang iba ay napatingin din sa kanila. Isang malamig na humph ang pinakawalan ng binata. Nang tatanggalin na niya ang kanyang sombrero ay pinigilan ng lalaking nasa likuran niya ang binata. Uncle Hui, hindi na kailangan pang magkaila, nakilala na tayo. Sabi ng binata habang hinuhubad ang sombrerong kawayan. Isang gwapong binata, at mukhang nasa 17 hanggang 18 years old siya, na may naka-plaster na mukha na mayabang. Napabuntong hininga ang lalaking nakatayo sa likod ng binata, hinubad din niya ang sombrerong kawayan. Mukhang siya ay isang 50 taong gulang na lalaki, at isang malakas na chi ang mararamdaman mula sa kanya. Siya ay isang malakas na magsasaka sa antas ng early Qi high. Tumingin si Jiang Chen sa binata. Bihirang makakita ng binata na may kakayahang umabot sa 9 na antas ng Qi Jing sa kanyang edad. Mukha rin siyang pamilyar, kaya hinanap ni Jiang Chen ang kanyang mga alaala at nakakita ng mga detalye tungkol sa binatang ito. Ito ang pinakatalentadong lalaki sa pamilyang Morong, si Morong Hao. Naabot niya ang rurok ng 9 na antas ng Qi Jing noong siya ay 19 na taong gulang, at malapit nang makapasok sa antas ng Qi High. Ang isang taong tulad nito ay may mga kwalipikasyon upang kumilos na mayabang, ngunit ito ay masyadong masama. Siya ay nakaharap sa maling tao sa maling lugar, sa maling oras. Humph. Morong Hao, dapat ay pumunta ka rito para manggulo. Isang malamig na ungol ang pinakawalan ni Zhou Beijing, at kinuha ang golden coin sa mesa na nagkunwaring itinapon ito, ngunit pinigilan siya ni Jiang Chen. Tito Zhou, bakit mo gustong itapon ang pera na ipinadala sa aming pintuan? Kabanata 14. Isang strike lang ang kailangan. Jiang Chen, kunin ang pera at bigyan kami ng mga table tas, ngayon. Sabi ni Morong Hao na may mapagmataas na tono. Sa nakalipas na 3 araw, ang tindahan ng tableta ng pamilya Jiang ay naging mataong at buhay na buhay, ngunit ang pill shop ng pamilya Morong ay ang kabaligtaran. To check out things himself and buy a few restoration pills with 100% effectiveness, ngunit, hindi niya akalain na makikilala siya kaagad. Ngunit bilang numero 1 henyo sa pamilyang Morong, pati na rin ang pinakatalentadong kabataan sa lungsod ng Tianxiang, ang kanyang pagmamataas ay kabilang din sa nangunguna. Ang mga table tas ng aming pamilya ay ibinibenta sa mga tao, hindi sa mga hayop. Itatago ko ang pera, ngunit mas mabuting magsisiksikan ka habang nasa mabuting kalagayan pa ako. Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. Jiang Chen, sino ang sinabi mong hayop? Sabi ni Morong Hao na may galit na galit. Siya ang numero 1 henyo sa pamilya Morong. Walang sino man ang nagpakita ng anumang kawalang galang sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas nang mabalitaan niyang binugbog ni Jiang Chen si Morong Ying, nagpasya siya na makakahanap siya ng pagkakataong makilala si Jiang Chen, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya ito sa mga ganitong sitwasyon. Sinag-alitan ka ng aking young master, kahit isang tanga ay alam niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Siguradong puno ng dumi ang mga tainga mo.
Si Jiang Cheng, na nakatayo sa tabi ni Jiang Chen, ay nagpahayag ng kanyang pagmamalaki sa young master habang itinuturo niya si Morong Hao at nagsalita. Hindi kailanman nang ahas si Jiang Cheng na makipag-usap sa numero 1 henyo na ito sa lungsod ng Tianxiang sa ganitong paraan, ngunit ang kabataan pinagalitan ni Master si Morong Hao at tinawag siyang hayop. Natural lang sa kanya na sundin ang pangunguna ng kanyang young master. Walang kwentang alipin, sino ka? How dare you talk to me like that? Nagtaas ng boses si Morong Hao. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa puso ni Jiang Chen nang marinig ito. Si Morong Hao ay napakabata at mayabang, lubos niyang nakalimutan kung nasaan siya. Tila nakalimutan din niya na ang pamilya Jiang at ang pamilyang Morong ay naging magkaaway. Tumahimik ka. Ipinatong ni Jiang Chen ang kanyang mga palad sa mesa at tumayo mula sa kanyang upuan. Ang asong ito mula sa pamilya Morong ay talagang walang alam sa anumang asal. Ang lakas ng loob niyang pumunta sa ating teritoryo at tumahol. Dapat ay nanatili na lang siya sa kanyang sarili. Then, mga bantay, ibaba mo ang lalaking ito. Lahat ng mga gwardya mula sa tindahan ng mga tableta ay nagmamadaling lumabas, pinalibutan si Morong Hao at ang matandang lalaki sa antas ng Chi-Hai nang marinig na nagsalita si Jiang Chen. Ang lahat ng mga tao sa likod nila ay sabay-sabay na umatras. Pumunta sila rito para saksihan ang pagbebenta ng restoration pills na may 100% na pagiging epektibo, ngunit hindi nila inaasahan na masaksihan ang isa pang magandang palabas. Sino ang gustong hawakan ang aking young master? Nagtaas ng boses ang matandang lalaki sa antas ng Chi-Hai. How dare you act so arrogantly when you're only at the Chi-Hai level? Ang aso ni Morong Hao ay walang alam sa anumang asal. Hindi rin niya alam kung ano ang mangyayari kapag siya ay kumilos ng ganito. Uncle Joe, pakiusap na Pailay, itong matandang aso para sa akin. Ipinakita ni Jiang Chen ang kanyang pagiging dominante. Oo, young master, sinabi ni Zhou Beizin. Tumalon siya mula sa likod ng mesa, at isang malakas na chi na kabilang sa antas ng Chi-Hai ang pinakawalan mula sa kanyang katawan. Maraming tao ang nakadama ng pressure mula sa larangang ito na naging masakit at mapatla ang kanilang mga ekspresyon. Masyadong mayabang ang taong ito na si Morong Hao, ngayon ay nakatagpo na siya ng kalaban. Ang young master na si Jiang Chen ay hindi isang walang kwentang tanga tulad ng dati. Tama, ang pamilya Morong at ang pamilyang Jiang ay mortal na magkaaway, ngunit itong si Morong Hao ay naglakas loob pa ring pumunta sa pill shop ng pamilya Jiang. Naghahanap lang siya ng gulo. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Karamihan sa kanila ay nakakita kung paano kumilos si Jiang Chen ilang araw na ang nakalipas. Naglakas loob pa siyang insultuhan ang pinuno ng pamilyang Morong, at siya ay binata pa lamang. Jiang Chen, walang kwenta ang umarte na parang bully. Kung may lakas ka ng loob, labanan mo ako mag-isa, tingnan natin kung sino ang numero 1 henyo sa mga kabataan sa lungsod ng Tianxiang. Malamig na ungol si Morong Hao habang kinakausap niya si Jiang Chen. Napagtanto ni Jiang Chen na mula nang matalo niya si Morong Ying ilang araw na ang nakakaraan at sinira ang reputasyon ng pamilya Morong, halatang gusto ni Morong Hao na mabawi ang kanilang reputasyon sa pamamagitan ng pagkatalo kay Jiang Chen. Siyempre, ito ay isang bagay na maaaring patawarin. Ang katotohanan ay, ang numero 1 henyo mula sa pamilyang Morong ay gustong makilala si Jiang Chen, na biglang tumaas sa katayuan at patunayan na siya ang numero 1 henyo sa lungsod ng Tianxiang. Kahit na hindi siya ginulo ni Jiang Chen, siya nakahanap pa rin sana ng paraan para labanan si Jiang Chen. Guts. Siyempre I have the guts. Wala akong pakialam kung sino ang pinakamalakas sa mga kabataan, pero kung gusto mo akong ipaglaban, natural na pagbibigyan ko ang hiling na ito. Lahat ng iba, umatras. Sinabi ni Jiang Chen habang nagsimula siyang maglakad patungo sa Morong Hao, ngayon gusto niyang pagsisihan ng tinatawag na henyo, ang pagpunta rito, at mag-iwan siya ng malalim na sugat sa pamilya Morong. Ito ang ipinadala nila sa kanyang pintuan, hindi niya basta-basta bibitawan ang pagkakataong ito. Young Master, gaano kalakas ang loob ng dalawang lalaking ito na pumunta rito at manggulo? Turuan ko sila ng leksyon. Sabi ni Zhou Beizin. Tito Joe, gusto niya daw akong kalabanan, kaya kung babalik ako, pagtatawanan lang ako ng iba. Nakangiting sabi ni Jiang Chen.
Alam niyang nag-aalala si Zhou Beijing, higit sa lahat dahil si Murong Hao ang pinakatalentadong henyo sa pamilya ni Murong, na naabot ang tuktok ng Qi Jing. Bagamat natalo si Murong Ying, hindi ibig sabihin ay kaya niyang talunin si Murong Hao. Kung ganoon nga, young master mangyaring mag-ingat. Sinabi ni Zhou Beijing habang tinatango ang kanyang ulo, tiningnan niya ang kumpiyansa sa mukha ni Jiang Chen at inalala ang kanyang pagganap noong nakaraang araw. Ang ginawa lang niya ay gumawa ng mga kamanghamanghang resulta. Lahat ay tumabi, sabi ni Jiang Chen habang kumakaway sa mga tao. Ang lahat ng gwardya na dating nakapaligid sa dalawa mula sa pamilyang Murong ay nag-alis ng daan para sila ay maglaban. Si Zhou Beijing ay umatras din. Ang matandang lalaki sa antas ng Qi Hai ay nagkaroon ng isang bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala habang nakakunot ang kanyang noo. Ang kanyang ekspresyon ay tulad ng isang sabik na lalaki, nagsisisi siyang hinayaan si Murong Hao na sundan siya ngayon. Kung may mangyari kay Murong Hao, wala siyang paraan para magpaliwanag Murong Zan. Tito Hui, tumalikod ka rin. Tingnan mo lang kung paano ko tinuturuan ng leksyon ang mayabang na brat na ito. Tinupi ni Murong Hao ang kanyang pamaypay, at isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mag-ingat po kayo, young master. Bulong ng matanda bago tumabi. Bakas sa mukha niya ang pagiging alerto. Sino ang mananalo sa laban na ito? Hulaan ko na mananalo si Murong Hao. Siya ay nasa tuktok na ng Qi Jing, at isang hakbang na lang ang layo niya para maabot ang antas ng Qi Hai. Sa palagay ko ay hindi maraming tao sa antas ng Qi Jing, sino ang makakatalo sa kanya. At isa siyang sikat na henyo sa lungsod ng Tianxiang. Tinalo ni Jiang Chen si Murong Ying, ngunit dati siyang walang kwentang tanga noon. Hindi ako sigurado kung ano ang kanyang kasalukuyang antas. Ngunit tiyak na wala siya sa ang antas ng Qi Hai. Sa palagay ko ay hindi mananalo si Murong Hao. Ang Jiang Chen na ito ay naging misteryoso kamakailan, at maging si Murong Zan ay ininsulto niya. Ang kanyang tunay na kakayahan ay dapat ding mahusay. Nakita mo ang nangyari noong araw na iyon. Murong Ying, na isang 8th level Qi Jing cultivator, ay natalo sa isang sampal. Maraming tao ang nag-uusap. Jiang Chen, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka, at huwag kang magrereklamo mamaya na sinasabing binubuli kita, hahayaan kitang magkaroon ng unang hakbang. Mayabang na sabi ni Murong Hao. Kung gusto mong hayaan akong magkaroon ng unang paglipat. Kung gayon maaari mo rin akong bigyan ng 10 galaw. Kung hindi mo kayang bigyan ako ng 10 galaw, huwag mo nang banggitin ang anumang bagay na ganoon. Sabi ni Jiang Chen habang tumatawa. Ikaw, lalo lang nitong pinukaw si Murong Hao, Emph. Ang galing mo lang magsalita, tingnan natin kung ano ang meron ka. Iginalo ang kanyang katawan, pinakawalan ni Murong Hao ang kanyang chi, nagpakawala ng malakas na puwersa ng yuan na maaaring maramdaman sa paligid na parang alon. Talagang henyo si Murong Hao. Nakakuha siya ng napakalakas na puwersa ng yuan kahit na nasa 9th level pa lang siya na Qi Jing, isang normal na 9th level na Qi Jing ay hindi makakapantay sa kanya. I wonder kung kaya ng young master namin para hawakan siya. Nag-aalala si Zhou Beijing kay Jiang Chen, ngunit nang lumingon siya para tingnan si Jiang Chen ay nakita niya ang isang kumpiyansa na ngiti sa kanyang mukha. Nagtataka si Zhou Beijing kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Jiang Chen. Murong Hao, kumapit ka muna, walang kwenta ang makipag-away kapag walang nakataya. Pusta tayo. Sabi ni Jiang Chen na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sige, ano ang dapat nating tayaan? Malaki ang tiwala ni Murong Hao sa kanyang sarili. Kung manalo ka, hahayaan kitang umalis dito nang walang anumang pinsala, ngunit kung matalo ka, kailangan mong mag-iwan ng isang bagay, huwag kang mag-alala, maganda ang mood ko ngayon kaya hindi ko kayo papatayin pareho. Panipit. Sabi ni Jiang Chen na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Mukhang hindi patas ang taya na ito, kung manalo ako, wala akong makukuha. Sabi ni Murong Hao. Anong biro, naniniwala ka ba talaga na hindi kita crush ng matandang iyon agad sa isang utos? Binigyan kita ng pagkakataon, dapat ipagpasalamat mo yon. Sinabi ni Jiang Chen nang hindi nagpapakita ng anumang awa. Sige, at least may pagkakataon akong turuan ka ng leksyon. Sinabi ni Murong Hai, at kaagad pagkatapos ay sumuntok siya kay Jiang Chen, na naniniwalang si Jiang Chen ay walang kalaban-laban para sa kanya. Bang!
Malakas ang pag-atake ni Murong Hao at sinamahan ng malakas na putok. Ang kanyang kamao ay kumikinang, ito ang power punch na kabilang sa pamilya Morong, isang high mortal level na kasanayan sa pakikipaglaban na may malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Masyadong mahina. Umiling si Jiang Chen. Siya ay nakatayo pa rin at naghihintay na lapitan siya ng kamao ni Murong Hao, para mapuwersa niyang pabulaykan ang suntok sa bilis ng kidlat. Bang! Nagsalpukan ang mga kamao ni na Jiang Chen at Murong Hao, na lumikha ng dumadagandong na boom at isang eksenang ikinagulat ng lahat na nanunood. Basag. Isang hiyawan na may kasamang tunog ng pagkabasag ng buto ang maririnig, at kasunod nito, isang figure ng tao ang pinalipad. Malinaw, hindi si Jiang Chen ang pinalipad, ang sobrang kumpiyansa na si Murong Hao. Si Murong Hao ay lumapag sa lupa 3 talampakan ang layo mula sa kanyang orihinal na posisyon, nanginginig ang magkabilang binti. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pigilan kanyang sarili mula sa pagbagsak sa lupa. Lahat ay nakatingin kay Murong Hao. Lahat sila ay natigilan sa pagtingin sa nakapilipit na braso ni Murong Hao, ang malakas na suntok ni Jiang Chen ay dumurog sa lahat ng buto sa kanyang braso at tuluyang nawasak ito. Si Jiang Chen ay nakatayo pa rin sa kanyang orihinal na posisyon habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakangiti na parang inosenteng binata at parang hindi siya ang nagpadala ng malakas na suntok na yon. Imposible ito. Paano siya magkakaroon ng napakalakas na suntok? Si Murong Hao ay nababalot ng pawis. Ang kanyang kutis ay mapatlo na parang puting papel habang nakatitig kay Jiang Chen na parang walang nangyari. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa kanyang gulugod. Hindi lang siya, ang mga tao ay nagulat din. Natalo niya si Murong Hao sa isang galaw lang. Ito ay ganap na naiiba mula noong natalo niya si Murong Ying. Si Zhou Beizin at ang mga gwardya ay nakatingin kay Jiang Chen, ang kanilang young master. Ito ay hindi kapanipaniwala, halatang nahihirapan silang umangkop sa mga pagbabago ng kanilang young master. Ang payat na matanda at ang matabang matandang lalaki ay umiling, ang young master na ito ay hindi pa nakikitang weirdo, hindi lamang siya magaling sa pagkoncoct ng mga table tasks, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas din. Tiyak na alam ni young master kung paano itago ang kanyang tunay na pagkatao, itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao sa loob ng higit sa 1 dekada, malamang na napakahirap para sa kanya. Ang lahat ng mga tao mula sa pamilyang Jiang ay humahanga kay Jiang Chen. Ang mga kumikinang na bituin ay lumitaw sa mga mata ni Jiang Chen, tulad ng isang maliit na batang babae na nakatingin sa kanyang idolo. Sa lahat ng oras na ito ay itinatago ni Jiang Chen ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ang tunay na numero 1 henyo sa Fragrant Sky City. Tinalo niya si Murong Hao sa isang suntok. Kung hindi ko ito nasaksihan sa sarili ko, hindi ako maniniwala. Patuloy tayong manood, marami pang darating. Si Murong Hao ay natalo, ngunit ito si Jiang Chen. I bet hindi pa natatapos ang paghihirap ni Murong Hao. Alam ng karamihan sa mga tao na kung ano ang susunod na mangyayari, iyon ang magiging totoong palabas. Kabanata 15. Nakastrat. Sa katunayan, may gagawin ang young master na si Jiang Chen. Napakahina mo, pero naglakas loob kang tawagin ang iyong sarili na isang henyo. Mukhang ang pamilya Morong ay walang kahit isang aso na maaaring kumagat, o tama, hindi ka pa umaamin ng pagkatalo, kaya tanggapin ang aking susunod na pag-atake. Sinabi ni Jiang Chen na may malupit na ngiti sa kanyang mukha. Itinuro niya ang kanyang mga daliri na parang isang espada patungo sa singit ni Murong Hao, isang gintong sinag na umuusbong mula sa kanyang mga daliri na may kamanghamanghang bilis. Hindi. Ang matandang lalaki mula sa pamilyang Morong sa antas ng Chi-Hai ay sumigaw at nag-react kaagad. Iminuwestra niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang malakas na puwersa ng yuan na dapat napipigil sa pag-atake ni Jiang Chen. Sa kasamaang palad, ang puwersa ng yuan ay nabasag, hindi napigilan ang pag-atake ng One Solar Finger ni Jiang Chen. Ang kasanayang One Solar Finger ng 6 Solar Fingers ay hindi mapigilan ng regular na puwersa ng yuan, ang matandang lalaki sa unang bahagi ng antas ng Chi-Hai ay hindi napigilan, itigil ito kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Isa pang tunog ng ang narinig, ngunit sa pagkakataong ito ang tunog ay nagmula sa pagitan ng mga binti ni Murong Hao.
Maraming tao ang nakakakita ng ginintuang sinag na pinakawalan ni Jiang Chen na tumusok sa gitna ng singit ni Morong Hao. Naramdaman ni Morong Hao ang malamig na sensasyon sa pagitan ng kanyang mga binti, habang nakatingin siya sa ibaba at nakita ang kanyang punit na pantalon. Nagsimulang tumulo ang dugo at pagkatapos, isang dagwang na putol na bagay ang nahulog mula sa loob ng kanyang pantalon, ramdam mo ang nakakakilabot na sakit na nagmumula sa kanyang singit. Kasunod ng masakit na sigaw na iyon, si Morong Hao ay bumagsak sa lupa at hinawakan ang kanyang singit gamit ang isang functional na kamay na naiwan niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang gamulong at gamulong sa lupa ng marahas. Isang nakakatakot na alulong ang maririnig, hindi ito parang tao. Walang tigil ang paglabas ng dugo mula sa kanyang singit, dahil maraming tao ang nakakita sa duguan at naputol na bagay sa lupa. Lahat ng nakakita sa bagay sa lupa ay napabuntong hininga sa malupit na eksenang ito. Ang mga may bagay na iyon sa pagitan ng kanilang mga binti ay nakakaramdam ng panlalamig sa pagitan ng kanilang mga binti, na agad na humihigpit sa kanila. Wala na siya. Tapos na siya. Ang maingay na paligid ay agad na naging patay na katahimikan, tanging ang takot na sigaw mula kay Morong Hao ang maririnig. Namutla ang ekspresyon ng lahat habang tinitingnan ang dugo sa pagitan ng mga binti ni Morong Hao. Maging si Zhou Beijing at ang iba pang pamilya Jiang ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Ito ay masyadong malupit. Kung nawala ng gamit ang isang lalaki, maituturing pa ba siyang lalaki? Paano siya mabubuhay sa hinaharap? Mas masahol pa ito kaysa mawalan ng braso o binti, tapos na siya. Young Master. Ang matandang lalaki sa antas ng Chi Hai ay sumigaw ng malakas habang siya ay sumugod patungo kay Morong Hao. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa dahil wala siyang ideya kung paano gagamutan ang sugat ni Morong Hao. Iligtas mo ako, ang sakit. Walang tigil na umiyak si Morong Hao dahil sa matinding sakit sa loob ng kanyang katawan. Pawis ang matandang lalaki habang winasak ni Jiang Chen si Morong Hao, nakatumbas ng pagsira sa pag-asa ng pamilya Morong. Wala siyang ideya kung paano niya ito ipapaliwanag sa pinuno ng pamilya Morong kapag siya ibinalik. Ang matanda ay nagmamadaling kumuha ng tableta mula sa kanyang storage bag at ipinakain ito kay Morong Hao. Makakatulong ang tabletang ito na pigilan ang pagdurugo at pansamantalang maibsan ang sakit, ngunit ang bagay na naputol ay hindi na maibabalik. Lumingon ang matanda at galit na tumingin kay Jiang Chen, "Jiang Chen, hindi pa ito tapos. Hindi ka hahayaan ng aming pamilyang Morong na umalis ng madali para dito." Pagkatapos sabihin iyon, binuhat niya ang sugatang si Morong Hao at sinubukang umalis. "Tumigil ka dyan." Sumigaw si Jiang Chen, "Matandang aso, pinayagan ba kitang umalis? Tingnan mong mabuti kung kanino ang lugar na ito." Maraming tao ang nagulat sa mga salita ni Jiang Chen, hindi niya hahayaan na matapos ito ng madali. Si Morong Hao ay nasira na, hindi na siya maaaring maging lalaki, ngunit hindi pa rin sila pababayaan ni Jiang Chen, talagang nagkaroon ng walang awa na taktika. Walang awa. Hindi ganoon ang naramdaman ni Jiang Chen. Siya ang dating pinakadakilang santo sa mundo, ang dami ng taong napatay niya ay sapat na para bumuo ng bundok. Si Jiang Chen ay may ilang simpleng mga patakaran. Kung ang kanyang relasyon sa isang tao ay pag-alit, ang taong iyon ay magiging isang kaaway. Hindi ka kailanman maaaring magpakita ng isang maawang puso kapag kaharap ang iyong kaaway. We made a deal kanina. If you lose then you would have to leave something behind. Kung aalis ka ng ganito, mahihiya akong ipakita ang mukha ko. Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. Ito ay masyadong walang kahihiyan. Pinutol mo ang titi ng isang tao. Ano pa ang gusto mong iwanan nila? Bata, huwag kang masyadong lumayo. Ang aking young master ay nasugatan, hindi mo ba iniisip na ito ay sapat na? Nagalit ang matandang lalaki, kung hindi dahil sa iba pang makapangyarihang mandirigma ng Chi Hai sa tabi ni Jiang Chen, nasagasaan na niya si Jiang Chen at pinagpira-piraso. Sino ka sa tingin mo? How dare you talk to my young master like that? Sigaw ni Zhou Beijing. Ang lalaking ito ay nasa unang bahagi lamang ng antas ng Chi Hai, ngunit naglakas loob siyang pumunta sa tindahan ng mga tableta at hindi igalang ang young master sa harap mismo ni Zhou Beijing. Ito ay isang malaking insulto. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamay, sinenyasan si Zhou Beijing na itigil ang pag-aalala.
Hindi ikaw ang magdedesisyon kung kailan naging sapat na, ako ang magdedesisyon. Nawala ang bagay na iyon sa laban natin ngayon lang, kaya hindi ito isasama sa deal natin. At ngayon, natalo si Murong Hao sa labanan. Ayon sa aming kasunduan, kailangan niyang iwan ang isang bagay. Hoy, Jiang Cheng. Young Master, anong order mo? Sumagot si Jiang Cheng sa paraang Todi. Tulungan akong baliin ang magkabilang binti ni Murong Hao, pagkatapos ay habarin ang lahat ng kanyang damit. Sinabi ni Jiang Chen na may malungkot na ngiti. Ang pamilyang Murong ay nasaktan si Jiang Chen, maaari lamang nilang isumpa ang kanilang mga ninuno para sa kanilang kapalaran na maubusan na ngayon. Ano? Sabay na sigaw ni Murong Hao at ng matanda. Lalong kinilabutan ngayon si Murong Hao. Naglaho na ang lahat ng kaiabangan niya. Mahihirapan siyang mabuhay nang wala ang kanyang titi, ngunit kung bali ang kanyang dalawang binti at siya ay hinubaran, tapos mas gugustuhin niyang mamatay ngayon din. Jiang Chen, how dare you? Galit na sinabi ng matanda, ito ay purong kahihiyan. Sa numero 1 henyo mula sa pamilyang Murong na bali ang mga paa at hubot-hubad sa harap ng publiko, mawawala ang reputasyon ng pamilya Murong. How dare I? Matandang aso, sa tingin mo ba siya lang ang huhubaran? Tio Joe, ibaba mo ang matandang asong ito. Baliin ang magkabilang binti niya at habarin mo rin ang damit niya. Si Jiang Chen ay hindi kailanman nagpakita ng anumang awa, at hindi siya natatakot na dalhin ang mga bagay sa ibang antas. Ang pagsira sa pamilya Murong ang kanyang prioridad ngayong siya ay muling isinilang. Nais niyang hayaan ang lahat sa Fragrant Sky City na masaksihan ang pagbagsak ng mo pamilya Rong. Ayon sa gusto mo. Malupit na ngumiti si Zhou Beijing habang sumusugod sa matandang lalaki. Noon pa man ay ayaw niya sa matanda, at alam din niya na gustong insultuhan at ipahiya ni Jiang Chen ang pamilya Murong upang magkaroon ng higit na awtoridad para sa pamilya Jiang. Ang isang lalaki ay middle Chi-High habang ang isa ay nasa early Chi-High level lamang, sila ay isang buong antas ng agwat. Ang matandang lalaki ay hindi kapantay ni Zhou Beijing, at sa ilalim ng kanyang lakas, ang matanda ay binugbog sa lupa gamit lamang ang isang solong suntok, hindi makagalaw. Young Master, pinababa ko na siya. Tumingin si Zhou Beijing kay Jiang Chen. Isa lang clown, how dare you make ingay in front of me? Uncle Joe, sampelan mo siya. Si Jiang Chen ay kumilos tulad ng isang hari na kumokontrol sa buhay at kapalaran mismo habang siya ay nagbigay ng mga utos. Sampal, sampal, sinunod ni Zhou Beijing ang utos ni Jiang Chen, hindi rin siya nagpakita ng awa. Kinampas niya ang magkabilang palad niya, na lumikha ng malinaw na tunog ng paghampas. Sa maikling panahon lang, namamaga ang mukha ng matanda sa laki, ng ulo ng baboy, at ilang ngipin ang nalagas. Sinubukan ng matanda na magsalita, ngunit hindi niya magawa. Nanginginig ang lahat ng mga tao sa paligid, tumingin sila kay Jiang Chen na para bang nakatingin sila sa isang demonyong Panginoon. Masyadong brutal ito, ang pagpapakita ngayon ni Murong Hao ay isang hanggal na desisyon. Lahat ito ay dahil nakilala niya si Jiang Chen. Baliin ba talaga niya ang dalawa nilang paa? Kung gagawin niya, mawawala ang natitirang reputasyon ng pamilya Murong. Sa tingin ko ay gagawin ni Young Master Jiang Chen ang lahat. Masyadong nakakatakot ang kanyang mga taktika. Hindi napigilan ng mga nakapaligid na manunood ang kanilang pagbuntong hininga. Ang pagpunta sa pill shop ng pamilya Jiang ay isang hanggal na desisyon ng dalawa mula sa pamilya Murong. Young Master, maupo ka na. Inilabas ni Jiang Cheng ang isang upuang kawayan at inilagay ito sa likod ni Jiang Chen. Tumingin si Jiang Chen kay Jiang Cheng na may papuri, habang nakaupo siya sa upuang kawayan at naka-cross legs. TL, magkano ang isang woodchuck kung ang isang woodchuck ay maaaring chalkwood? Jiang Cheng, gawin ang sinabi ko at baliin ang magkabilang binti ni Murong Hao, pagkatapos ay habarin siya ng kanyang damit. Sabi ni Jiang Chen. Ayon sa gusto mo. Sumagot si Jiang Cheng na may ngiti sa kanyang mukha habang kumukuha siya ng steel bar at nagsimulang maglakad patungo kay Murong Hao. Gamulong-gulong pa rin si Murong Hao sa lupa dahil sa lahat ng sakit, wala na siyang lakas na umiyak pa. Tumingin siya kay Jiang Cheng na papalapit sa kanya na may dalang malaking bakal at halos himatayan dahil lang sa takot. Hindi ito pinansin ni Jiang Cheng. Para sa kanya, ang mga utos ni Jiang Chen ang pinakahuling utos.
Itinaas niya ang steel bar ng mataas sa hangin, itinutok ito sa mga binti ni Morong Hao, at umindayog ng malakas. Bitip, bitip, kaagad na nabali ang magkabilang binti. Isang mabangis na sigaw ang pinakawalan ni Morong Hao bago pumikit ang kanyang mga mata at pumikit. Nawalan siya ng malay. Young Master. Ang matandang lalaki, na kasalukuyang pinipigilan ni Zhou Beizin, ay nagsimulang magdugo. Alam niya na dahil ngayon, ang numero 1 henyo mula sa pamilya Morong ay ganap na natapos, mas mabuti pang mamatay na lang siya kaysa magpatuloy sa buhay. Young Master, dapat ko pa ba siyang habaran? Tumingin si Jiang Cheng kay Jiang Chen na nakaupo sa bamboo chair, naghihintay ng susunod niyang utos. Bahala na, nahimatay na siya, gusto kong mabali rin ang mga paa ng matandang aso. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, mas sinubukan ng matanda na lumaban, ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ni Zhou Beizin wala siyang paraan para makatakas. Young Master, sinaktan ka ng matandang asong ito. Bakit hindi na lang siya patayin? Sabi ni Jiang Cheng. Jiang Cheng, masyado kang malupit. Hindi tayo basta-basta pumatay ng tao, mayroon akong maawang kaluluwa. Masyado akong nagmamalasakit sa mundong ito. Baliin mo lang ang magkabilang binti at habarin mo siya, sapat na yon. Sabi ni Jiang Chen na parang walang seryoso. Ang mga tao ay parang nanghihina, ang matanda ay nagluwa pa ng kaunting dugo. Tinawag ng batang ito ang kanyang sarili na maawin. Ang paraan ng iyong pagpapahirap sa mga tao ay mas nakakatakot kaysa sa direktang pagpatay sa kanila. Young Master, kung mabali natin ang dalawang paa niya, kailangan na natin siyang pabulaykan, hindi ba masyadong mahirap iyon? Sabi ni Jiang Cheng na may ngiti sa labi. Oo, may punto ka dyan. Mukhang masyadong malupit na baliin ang magkabilang paa niya, kastahin mo na lang siya. Nag-isip sandali si Jiang Chen, bago sumagot kay Jiang Cheng. Sige. Si Jiang Cheng ay may masamang ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang matanda na may maputlang ekspresyon. Ang aking young master ay may maawang kaluluwa at masyadong nagmamalasakit sa mundong ito, gusto niyang maging yunak ka sa halip. Bang! Ang matandang lalaki sa unang bahagi ng antas ng Chi Hai ay pumikit at nawala ng malay. Ang mga manunood sa paligid ay gustong mahimatay habang ang lahat ng mga gwardya mula sa pamilya Jiang ay tumatawa. Masyadong masama ang kanilang young master, na ginagawang isang yunak ang mas malupit kaysa baliin ang kanilang magkabilang binti. Walang kwenta, napakadali mong nahimatay. Hindi mahalaga kung nahimatay ka dahil, patay ka man o buhay, gusto pa rin kitang kastahin. Itinuro ni Jiang Chen ang kanyang mga daliri at pinakawala ng isa pang gintong sinag, itinutok ito sa singit ng matanda. Puh! Ang matanda ay isa na ngayong biting.